Hello guys, magandang araw sa inyo. So naka-duty ulit ako dito sa Bike Ibus Cavite. So for this video naman po, isa pang special bike check episode. Yan. So ito na, makapag-bike check na ako ng yung latest model ng Mountain Peak Everest na 2026 model. Yan. Ang may-ari naman ito ay si Idol Kuya Rene Gobensyong. Yan, Gobensyong. So sa mga followers ko, yan, kung familiar kayo sa kanya, meron na kaming bike check before. Ang bike niyo po dati, Kinesis po, no? Yun, Kinesis. Tapos, akala ko, nagpalit siya ng frame. Yung pala, buong bike ulit, ano? Ayan, panibagong bike. Sana all, maraming bike. Pangilang bike niyo na po ba ito, kuya? Pangapat na. Nabooking na, pangapat na. Di alam ni Mrs. Di ba alam? Baka hindi na siguro nanonood ng vlog eh. Hindi malalaman eh. Di malaman ako. Yeah, so kita-kita natin na macho, no? Macho yung macho yung gulo, tsaka yung macho yung rigid part. Yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB, no? Yan, so kuya, before tayo mag-start, tanong muna ako, no? Ano yung naging dahilan nyo kung bakit kayo nag-assemble ulit ng panibagong rigid MTB? Actually, nakita ko yung post ni Sir na yung pinakita niya yung frame. So medyo nagka-interest ako doon sa frame. Eh nung napunta ako ng Quiapo, nakita ko, binigay sa akin ng magandang presyo. So gusto ko mag-assemble, gold and black naman ako. Yan din yung nasa shop eh. Ayan. So ano yung mga balak nyong rides na paggamit nito? Ikot-ikot din, na-exercise lang naman, pang dito. Sa Bermosa, Bermosa, pinag-aanohan natin. Yan nga, no? So ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB na fresh pa. Yan, so ito, umpisahan natin dito sa XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yan nga, Mountain Peak, pambansang brand, Mountain Peak, Everest na 2026 model, hindi ito yung Everest Pro. Yan, parang binalik lang ulit yung Everest 1. Yan, na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ito ay hindi na ito aluminum 6061 eh. Ano ba yung nakalagay dito? Nakalimutan na doon sa sa frame check ko eh. Lagay ko na sa script ko anong klaseng aluminum to. Pero bagong klase na to. Ito pala. Ang nakalagay dito, Forge. Saan pa nakalagay dito? Lagay ko na sa screen, hindi ko na mabasa. Tanda na. Yun, 29er. Although na 29er, no? Yung gulong mo na ngayon, medyo maliit yung clearance eh, no? Yan, pag 29er, then particular 25. yan, particular size nito, size 17.5 o size large yan. First time na yung Mountain Peak na nag-sizing ng ganito, no? Tumaas ng 0.5 kasi yung large dati 17 lang. Then, straight na head tube, pero ito ay 52mm. Yan, dahil nga dito naka-internal, no? Yan, nakapasok na. Wala nang butas dito. Lahat na nagcha-channel dito sa head tube ng frame. Kaya nakita niyo yung headset cap. Yan yung headset cap, may mga butas na, no? So, kung titingnan natin, ang makiking problema lang dito kapag tag-ulan. Yan, pagdating ng tag-ulan, yan, butas eh. Mukhang madaling pasukan to ng tubig. Sana maka-invento sila ng parang seal nito eh, para hindi basta-basta makorode yung bearing sa loob. Although na seal bearings kasi yan, kaso lang pag talaga ng ulan, mapapasukan ng tubig. Yan, so ito yung sa head tube, no? Yung nga, full internal cable routing ng 100%. Yan, pang BSA threaded ang bottom bracket shell, pang 31.6mm diameter na seat post. Through axle yung drop out. Then disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Sa rigid part naman, yan, ito yung kamukha ng firebox at saka yung Coseblo, no, na MTB rigid part. Submit naman ito. Ang brand naman ito ay Submit na 29er na suspension corrected. So kita natin na kahit na mataba yung gulong, no, malaki pa rin yung clearance. Dahil nga dun sa pinipreserve daw kasi yung geometry ng frame. Yan. Yan yung design niyan. Carbon fiber syempre. Tapos ang alam ko tapered to eh. Tapered yung steerer tube naman ito. Jello. Ano ba yung steerer tube na to? Tapered, no? Yan, tapered daw ito.
Then through axle, yan through axle yung drop out. Then ang disc brake caliper mount din naman yan ay post mount. Yan. So next naman sa cockpit, yan Sagnit Monster na integrated MTB handlebar. Na ang lapad nito 730. Pinaputol yan ng konti ito kanina. Then ang stem length naman ito nasa 80 mm. Then yung angle nito parang ano to parang negative 7 degree. Then yung headset nito na integrated na para dito mountain peak kasi pag bibili kayo ng frame may kasama ng headset yan. Yan. Then sa seat clamp naman mountain peak din na aluminum allen type 31.6 mm ang 34.9 mm ang diameter. Yung seat post naman ni Kuya, anong brand mo nito? S-Works yung pala. S-Works to na carbon fiber na 400 po ba yung haba nito? 400. Na 400 mm ang haba, 31.6 mm ang taba. Na zero setback na may dual bolt clamping system. Sa saddle naman, Koseblo, ayan, may buto sa gitna, malambot and flexible, tapos steel railings. Sa ganitong saddle po, Kuya, ano yung feedback niyo po dito? Ganun din, okay naman siya, pero pag tumatagal, medyo ano rin, Masakit na. ano na konti. Try niyo po bumili ng yung short na may padding. Yan, para dagdag comfort. Pag matagalan. Yan, so ito nga yung sa feedback nitong sa saddle niya, no? Yan, so proceed naman tayo sa drivetrain. Yan, pasensya na. Nandito tayo sa maingay na area. Ano po ito? 1x12? 1x11? 1x11. Yan, naka 1x11 speed, no? Nakapambansang drivetrain na 1x. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chainrings. Yung shifter ni Kuya, Shimano Diore M5100 na 11 speed. So next naman sa kanyang crank. Ano po ito? Ano to? Parang hindi M5100 to parang sinaunang Diore to kasi nakalagay dun sa may nakatakip Parang ano to parang lumang generation na to ng Shimano Diore. Kung titignan ko dito, ilalagay ko sa screen ko ng model ito. Yan, ito ay 96 BCD na asymmetric. Yan, 170 mm ang crank arm. Then naka Rero na Halotech threaded bottom bracket. Then sa chainring, yan, pambansang chainring na Decas na 42T na 96 BCD na symmetric. Yan, so ang nakita kong parang kakaiba dito sa frame na to yung clearance. Ito kasi lumaki ng konti. Naging lagpas lang mga lagpas lang ng konti ng 1 mm. Naglagay si Jello ng spindle spacer dito. Kaso nga lang mukhang bitin daw dito yung yung labas ng spindle doon sa kabitan ng non-drive na crank arm. Kasi kanina nung wala yung spacer, ganyan na lang yan. Yan, ganyan sa may kuko. Sobrang liit na. Yan. Hindi ko alam kung bakit ganun, baka malamang malaki siguro ang buka nito. O depende siguro sa spindle. Depende siguro sa spindle ng crankset, no. Yan. So next naman sa pedals naman, yan. Ito yung 2-in-1 clipless na flat pedals sa Sagnit PDR6. Yan. So next naman sa chain tanke na 11 speed. Then sa MTB cassette sprocket naman, Sagnit po ito, no. Sagnit to na 1145 din po ito. Yun, 1145T na katulad dun sa nakatangke na frame, no, na binaycheck ko before. 1145T na Sagnit na FTB cassette sprocket. Then sa RD naman, may isa natumba yata to. Oo, natumba. Katutumba pa lang, may alikabok pa. Yan, Shimano Diore M5100 na 11 speed. Yan, so ito is drivetrain setup ng kanyang poging rigid MTB. Sa wheelset naman, ito yung kanyang gulong, Horizon Mount Cook 29. Ang 2.25. ano po size? 2.25. 2.25. Yan, tignan natin yung clearance dito, no. Medyo hindi lang pantay, no, kasi mas malaki dito kaysa dito. Yan. Kung ipapantay natin, siguro mga 2.5 mm. Hindi lang pantay yung pagka-install, no. Mas mali dito sa kaliwa kaysa dito sa kanan. Siguro mga 2.5 mm yan pag
pag pinantay, no? Ng kabit. Yan, sa rims naman, ano bang Mountain Peak to? Yung bago ngayon, yung bagong labas na. Ayun pala. Ngayon ko lang nakita to, no? Oo. Yan, ang rims niya, Mountain Peak XT27 na 32 holes, no? Aluminum double wall and 32 holes. Ito, pillar na to. Pillar. Ayan, sa ganyang kapayat, pillar na yan. Matic na. Sa hubs naman, ano po yung hubs mo ninyo? 390 ata na ano na... Check mo natin. Paano natin? Tanke. Oo. Yung 390 ata, parang ano, 390. Yan, Tanke TH390. Ilang poles po pala ito? 6. Yung 6 poles, no? So, i-check natin yung tunog nito kuya kapag naka-preheat. Yan, yan yung tunog ng Tanke TH390, no? FPD hubs kapag naka-freewheel. Yan, okay na kuya. Yan, then last na lang sa kanyang brake set, yan. Yun, Tanke. Tanke na hydraulic brakes and dual piston. Kala ko si Mazel. Ano po yung feedback niyo dito? Wala pa namang problema. Medyo mas mahina doon sa Shimano MP 200. Pero ano, temporary. Temporary. Pag nagkasakit ulit ng upgrade itis. Nagkasakit ulit. Yan, yan yung Tanke na hydraulic brakes and dual piston sa... Yan, last one sa rotors, no? Hinambing yung kulay ng hubs doon sa rotors. Ano po brand po nito? Yan, nakita ko na, no? Bucklos. Yan, Bucklos na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and ball type disc brake rotors. Then, natimbang ko na yung bike niya, 11 kilograms, sakto. 11.0 kilograms. Yan, so okay na rin yung timbang nito. Magkano po ba yung total cost? Estimated cost nito? Nasa 37,000. Yan, so yan, nakapag-biking na rin ako na Mountain Peak na 2026 na Everest model. Poging-pogi din pala. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Poging-pogi Rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So kuya, magsagot po kayo. Shoutout sa misis ko, kay Jane, tsaka yung mga kasama ko sa TS Bikers Club. Thank you po. Ayan, so salamat po yan. Thank you rin, sir. Ayan guys, maraming salamat sa inyo manonood din. Don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo. And like po sa inyo.